Topacio, hindi pinasakay sa patrol car with Pokis. Pwede ba yun? Pwede ba yun, Bangasero? Anong explanation mo dyan? So, kahapon, inaresto nga si retired General Romeo Pokis sa kasong inciting to sedition dahil sa statements niya during a rally kung saan hinikayat niya ang members of the armed forces to rise against the government. Si Attorney Ferdy Topacio, ang abogado niya, gustong sumama sa patrol car. Nung hindi siya pinayagan, nagreklamo siya. Nilabag daw ang right to counsel ng kliyente niya. Tama ba siya? So ano yun, Bangasero? Tama ba yun o mali? Ang sabi sa Article 3, Section 12 ng 1987 Constitution, any person under investigation for commission of an offense shall have the right to competent and independent counsel, preferably of his choice. Malinaw dito na ang right to counsel is triggered only during custodial investigation. So, ano ba ang custodial investigation? Ano ba yun? Hindi ko nga alam eh. Ikaw nagpapaliwanag dyan eh. Explain mo nga. Custodial investigation ay yung time kung kailan ini-interrogate na ng pulis ang kliyente. Kapag tinatanong na siya to extract admissions or confessions. Kapag may questions which may incriminate the client for a crime. Hindi yan nangyayari during arrest. During arrest, ang obligation ng pulis ay malinaw. Number 1, ipakita ang warrant. Number 2, inform ka ng dahilan ng pag-aresto. At number 3, basahan ka ng Miranda rights. Wala sa batas na nagsasabing kailangan nakaupo ang abogado mo sa patrol car. Wala ring requirement na kailangan kasama ang abogado pag dinala ka sa kulungan. Ah, ganun ba yun, Bangasero? Pwede pala yung ganun? So legal pala yun. At linawin natin ito ha, hindi tinanggalan si Pokis ng abogado. In fact, nakasama si Topacio nung nag-post ng bail si Pokis. Hindi lang siya kailangan sa loob ng police car. So, based on constitutional law and criminal procedure, the police acted within legal bounds. There was no violation of the right to counsel. Ang galing ng explanation ni Bangasero. Sana may naintindihan kayo. Kasi ako, wala.